Wow, guys! Kaya pala hindi sumasama si Maylin. Totoong mahirap pala sila. OMG! Guys, oo nga. Hindi ako makapaniwala. Kaya siguro hindi siya makakasama. Mayaman na pamilya ang mayroon si Maylin. Pawang mga negosyante ang kanyang mga magulang. Ngunit ganun pa man, ni minsan ay hindi niya ipinagmalaki sa ibang tao na mayaman siya. Isang mabait na bata at hindi mayabang si Maylin. O anak, college ka na pala this year, no? Saan mo gustong pag-aral? Maraming private school sa lugar natin. Talagang magaganda. Tanong ni Stella na mami niya. O nga anak, saan mo gusto? Kahit saan, kami nang bahala ng mami mo. Saad naman ng daddy niyang si Alfredo. Mom, dad, gusto ko po sana sa public lang. Ayoko pong masanay akong private. Gusto ko po simpleng mag-aaral lang po ako. Hope you understand po. Sagot ni Maylin. Oo naman anak, we understand. Natutuwa nga kami sa iyo ng daddy mo kasi hindi ka marunong magsayang ng pera na kahit kami na ang nagbibigay sa iyo, pinipilit mo pa rin tanggihan anak. Ani Stella. That's my girl. Masayang sabat ng daddy niya. O sige anak, ikaw nang bahala. Inform mo na lang kami pag nag-enroll ka na ha. Ani Stella. Yes mom, dad, thank you po. O siya, mauna na kami anak ng mami mo. May mga business meetings pa rin kasi kami. Okay po. Take care anak ha. Kahit madalas ang pag-alis ng mga magulang na, hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa mga ito. Mas lalo pa niyang ginagalingan at inaayos ang mga gawain sa eskwelahan para naman mabawasan ang pagod ng kanyang mga magulang. Lumipas ang mga araw at nag-enroll na si Maylin sa isang pampublikong universidad. Pagpasok niya dito, ay kaagad na nagkaroon ng kakilala. Hello, I'm Megan. Pakilala ng isang babae sa kanya. Hi, I'm Maylin. Sagot naman niya. Freshies ka din dito? Ako din eh. Buti naman may kakilala na ako, Maylin. Ay, oo, ako din, Freshie. Oo nga, buti nakilala din agad kita. Sagot ni Maylin. Masaya silang kumain at hinanap ang kanilang classroom at doon nga ay nakilala pa nila ang iba pa nilang kaklase. Hi, good morning. I'm Megan and this is my friend, Maylin. Pakilala sa iba pa nilang kaklase. Hi, I'm Troy. This is Rebecca, May, and Tristan. Pakilala naman ng kaklase nila. Nice to meet you. Sagot naman nila Megan. Hindi nagtagal, ay kaagad na rin nilang naging kabarkada ang mga ito. Halos lahat sa kanila ay may kaya sa buhay, na mas pinili lang ding mag-aral sa public dahil sa utos ng mga magulang nila. Hindi katulad ni Maylin, na siya mismo ang nagsabi sa magulang na doon niya gustong mag-aral. O paano yan guys? Tara doon sa sikat na restaurant. Pricey nga lang ang menu nila doon. Ano Maylin, sama ka ba? Tanong naman ni Megan na noon nga ay go na sa restaurant. Kayo na lang muna. Need ko kasing umuwi ng maaga ngayon. Sure ka ba? Mauna na kami sa'yo. Oo, ingat kayo ha. Palaging gano'n ang ginagawa ng kanilang barkada. Gala at kung saan-saan nagpupunta na mabalitaan nilang bago at masasarap ang pagkain. Kinabukasan naman ay kaagad na nagkakwentuhan ang magbabarkada. Sayang Maylin, wala ka kahapon. Ang sarap ng food kahit pricey. Kwento ni Rebecca. Oo nga sayang eh, kailangan ko kasing umuwi ng maaga. Aba next time, sana sumama ka naman Maylin. Else, wala kang pera. Grabe naman kayo kay Maylin guys. Talagang hindi lang galayang si Maylin. Pagtatanggol naman ng kaibigan niyang si Megan. Mystery din kasi yung si Maylin. Talaga, never pa tayong nakapunta sa bahay nila, di ba? Madalas naglalakad siya pa uwi. Sabat naman ni Rebecca. Strict kasi ang parents ko, guys. Hope you understand.
Maikling sagot ni Mylene. Oh, by the way, go ba tayo bukas sa bagong bar na kabubukas lang? Talagang dagundong daw yung music dun eh. Go kami dyan! Sagot agad ni Tristan at Rebecca. Ikaw, Megan. Go ako dyan, ano ba kayo? Pala naman eh, party-party na tayo dito bukas niyan, guys. How about you, Mylene? Join us naman. Bumawi ka naman sa amin, oh. Pangungumbinsi ni Troy. Titingnan ko bukas ha. Hindi pa ako sure eh. Naku, huwag na tayong umasa na sasama pa yang si Mylene. Ani ni Rebecca. Napatingin naman at napangiti lang si Mylene kila Rebecca. Maaga namang natapos ang klase nila, kaya't maagang nakauwi ang magbabarkada. Napag-isipan nga ng tropa ni Mylene na sundan kung saan umuwi ito. Habang si Mylene naman ay pupunta sa maliit na kubo kung saan siya nagpapahinga muna kasama ang anak ng kasambahay nila sa bahay. Lita, andito na ako. Eto binilan kita ng merienda. Masayang bungad ni Mylene kay Lita na anak ng kanilang kasambahay. Naku, salamat Mylene ha. Halika, pasok ka muna at sabay na tayong umuwi sa mansyon nyo. Ani Lita. Sige. Kitang-kita naman ng kanyang mga kabarkada ang kubong bahay na pinasukan niya. Wow, guys! Kaya pala hindi sumasama si Mylene. Totoong mahirap pala sila. Ani Rebecca. OMG! Guys, oo nga. Hindi ako makapaniwala. Kaya siguro hindi siya makakasama. Dahil hindi niya talaga afford yung mga binibili natin. Saad naman ni Troy at me. Guys, we need to make sure muna. Anong make sure? Ayun na nga Ano pa bang pruwebang hinahanap mo, Megan? Oo nga. Ayan, diyan siya umuwi. Kaya pala naglalakad lang siya pa uwi. Ani Rebecca. Well, we need to get rid of her sa grupo. Dahil nakakahiya kapag nalaman sa eskwelahan na may barkada tayong low-key. Remember, rich kid tayo. Kaya nasa public tayo para tayo ang sikat at rich tito. Sagot ni Rebecca. Bukas na bukas, wala nang papansin sa kanya dapat. Agree ako dyan. Dapat hindi na siya kasama sa grupo. Sabat naman ni May. Guys, talaga bang yun yung desisyon nyo? Nagtatakang tanong naman ni Megan. Si Mylene? She's our friend. Ang tagal na natin siyang kakilala. And we will end up like this dahil lang nalaman nating mahirap siya at kubo ang bahay? Tanong ni Megan. Yes, we need to. Madiing sagot naman ni Rebecca na sinang-ayunan nila May, Tristan at Troy. Wala namang nagawa si Megan kundi ang sumunod sa gusto ng mga ito. Kinabukasan naman ay sabay-sabay silang pumasok habang wala pa si Mylene. Guys don't forget, no attention for Mylene from now on. Paalala ni Rebecca. Habang paparating si Mylene, ay ngumiti na agad siya sa mga ito, ngunit inarapan lamang siya at hindi man lang pinansin ng barkada. Nagtaka naman si Mylene sa nangyayari. Good morning guys, anong meron? Huwag mo nga kaming pinagkakakausap, Mylene. Tapos na ang friendship mo sa amin, kaya ayaw ka na namin kasama. Diin sabi naman ni Rebecca. Oo, kaya simula ngayon, huwag ka nang makalapit-lapit at makangiti-ngiti sa amin. Sumang-ayon din naman sila Troy at Tristan. At nagdadalawang isip naman si Megan dahil matagal na niyang kaibigan si Mylene. Ano bang nangyayari? Dahil ba ito sa hindi ko pagsama sa mga paggagala niyo? Ibabalita ko nga sana sa inyo ngayon na pwede akong sumama mamaya sa bar na usapan natin kahapon. Ani Mylene. No need na. Sabi ni Rebecca. Let's go guys. Kaagad naman nagsunura ng iba pang tropa kaya't naiwan nila si Mylene. Ano bang problema nila? Ano bang nagawa ko? Tanong naman ni Mylene sa kanyang sarili. Tiniis na lamang niyang hindi kausapin ng mga ito ng araw na yon dahil hindi niya talaga alam kung bakit biglang ganito na sila sa kanya. Pagka-uwian naman nila, ay pinagtitinginan si Mylene ng mga ito, kaya't mabilis siyang naglakad papunta sa kubo ni Lita na anak ng kasambahay nila. Nandyan ka na pala, Mylene. Ba't parang malungkot ka? Tanong ni Lita.
Wala naman, Lita. Sagot ni Maylin. Naku, hindi ka ganyan. Kilala kita, Maylin. Kasi kanina, Lita, nagulat ako sa mga kabarkada ko sa eskwelahan. Hindi nila ako pinapansin. At mukhang masama rin yung tingin nila sa akin. Ha? Talaga? Bakit naman kaya ganyan sila? Wala ka namang ginawa, di ba? Tanong ni Lita. Wala talaga akong maalala na maling ginawa ko. Ang ganda pa nga ng usapan namin kahapon. Kung kailan naman ako sasama na sa gala nila ngayon, tsaka naman nila ako pinalalayo sa kanila. Nalulungkot ng kwento niya kay Lita. Hay, naku Maylin. Hindi ko rin alam ang ipapayo ko sa iyo. Kasi, sabi mo hindi ka na nila kinakausap at pinalalayo ka nila sa kanila. Bakit nga kaya ano? Hindi ko nga alam. Naguguluhan talaga ako, Lita. Hayaan mo, malalaman mo din yan kung bakit sila ganyan sa'yo. Sa kabilang banda naman, ay sinundan ulit ng dati niyang tropa si Maylin para talagang kumpirmahin kung saan ito nakatira at kitang-kita nila na sa kubo na naman ito umuwi. See? Megan, diyan talaga siya nakatira. Kaya stop protecting her. Ani Rebecca. Hindi naman sa ganun, Rebecca. Sige. Titigilan ko na rin siya. Okay, let's go na guys. Nilalamok na ako dito. Reklamo ni May. Kaagad naman silang nagtungo sa bar na pupuntahan nila. Pagdating nila doon, ay maraming tao at alak ang nadatnan nila. Whoo! Let's enjoy the night, guys. Ani Troy. Sayaw at pag-iinom ng alak naman ang ginawa ng barkada noon ni Maylin. Hindi naman sila nagpakalasing at nagawa pa nga nilang umuwi ng gabing iyon. Paglabas nila ng bar, ay napansin nila si Maylin na sumasakay sa isang mamahaling sasakyan. Wait guys, nakita niyo ba yun? Si Maylin yun, di ba? Bakit pasakay siya sa sasakyan na mamahalin? Tanong ni Rebecca. Oo nga no, at mukhang mayaman siya this time. Ang ganda ng forma niya ngayon, ha? Sagot naman ni May. Baka naman naghanap lang ng boy na maaari siyang makalibre ng sakay. Sabat naman ni Troy. Kaya't nagtawanan sila. At pagkatapos nun, ay kaagad na silang umuwi sa kani-kanilang dorm. Kinabukasan naman, ay nakita nilang inihatid ng sasakyan na katulad ng sinakyan kagabi si Maylin sa school. Take care anak ha, alis na kami ng daddy mo. Mamaalam naman ang mami niya, sabay halik sa kanyang pisngi. Okay mom, no problem. Daddy, ingat po sa pagdadrive, slow down lang po. Sigaw naman niya sa daddy niya. Okay anak. At kaagad ng bumusina bilang palatandaan na paalisin sila. Nang makaalis na ang mga magulang ni Maylin, ay saka naman siya nilapitan ng dati niyang tropa. Oh, may sasakyan kayo? Sino sila? Tanong ni Rebecca. Parents ko sila, Rebecca. Oh, really? Di ba yung bahay mo inuuwian yung kubo? Now tell me, paano nyo na-afford bumili ng sasakyan? Natatawang tanong ni May. Oo nga naman, Maylin. Sabat ni Tristan. Ha? Paano nyo nalaman? Sinusundan nyo ba ako? Well, kinumpirma namin ang dahilan ng hindi mo pagsama-sama sa amin palagi. At yun nga, wala ka palang pera dahil nakita namin yung kubong bahay na inuuwian mo. Sagot pa ni Rebecca at nagtawa na naman ang grupo. Ha? Nakita nyo lang na umuwi ako sa kubo? Mahirap na ako? At kung talagang kaibigan ang trato nyo sa akin, regardless kung mahirap ako, tatanggapin nyo pa rin ako. Dahil dyan, pinatunayan nyo lang na hindi ko kayo totoong kaibigan. Ani Maylin. Huwag mo na nga kaming paikutin. Sabihin mo na lang kasi na totoo na wala ka talagang pera at kubo ang bahay mo. Sambit ni Rebecca. Guys, naman na yan oh. Pagsasaway naman ni Megan. No, Megan. Need nilang marinig ang sasabihin ko. Well, gusto niyo na totoo, di ba? Anak lang naman ako nila Alfredo at Stella Baldassar. May-ari ng maraming clothing brands dito sa Pilipinas at sikat ang negosyo namin for your information. And yung kubong sinasabi niyo na bahay na inuuwian ko,
Pahingahan ko yon. Anak ng kasambahay namin yung babaeng laging nandun. Ano, masaya na ba kayo? Kung hindi kayo naniniwala, well, pwede naman kayong pumunta sa bahay namin. Panunubok pa ni Maylene sa mga ito. May point siya, guys. Let's see. Sabat pa ni Megan. Sige, patulan natin ang sinasabi ni Maylene. Sumama nga sila pa uwi sa bahay nila Maylene. At nagulat sila nang makita ang malamansyong itsura at laki nito. Wow! Ang ganda at laki pala ng bahay niyo. Surpresa ang sagot ni Tristan. Oo naman, ayoko lang magyabang. Kaya mas gusto kong itago ang lahat. Manang, pahanda naman sila please ng merienda. Utos ni Maylene. Well guys, isa lang to sa bahay namin dito. Marami din kaming resort, not just clothing business. We are very sorry talaga. Hinusgahan ka kagad namin without knowing yung totoo at hindi kami nagtanong sa'yo. Okay lang yan. Wala na nangyari na. Maganda na rin yon. At least, alam ko kung sino ang totoo at hindi sa akin. Sorry, Maylene, Anne, Rebecca at me. It's okay. But remember, you don't need to be rich to have friends. Ugali ang dapat sukatan ng pagkakaibigan at hindi pera. Huling salita ni Maylene sa mga ito.